Sa unang tingin, parang may mali. Bakit nga ba gustong makuha ng Pilipinas ang isang tangke na ginawa pa noong 1970s? Hindi ba't luma na ito? Hindi ba't mas modern na ang mga tangke ng ibang bansa, lalo na ng China? Pero kung iisipin mo ng mas malalim, baka hindi ito tungkol sa pagiging bago, kundi sa pagiging praktikal. Pag-usapan natin ang Mitsubishi Type 74 tank ng Japan. Unang ginamit ito noong 1975, kaya hindi may kakaila na isa na itong lumang platform kung ikukumpara sa mga modernong tangke ngayon. Sa papel, talagang dehado ito laban sa mga bagong henerasyon ng tangke tulad ng Type 96 tank at Type 99 tank ng People's Liberation Army. Pero dito nagiging interesting ang usapan. Hindi naman kasi balak gamitin ng Pilipinas ang Type 74 para makipagbakbakan ng tank versus tank sa open battlefield laban sa China. Hindi yon ang role niya. Sa halip, mas nakatutok ito sa isang mas realistic na senaryo, amphibious invasion. Sa kasalukuyang geopolitical situation, isa sa pinakamalaking threat na tinitingnan ng Pilipinas ay ang posibilidad ng amphibious assault, yung tipong may darating na puwersa mula sa dagat, gamit ang mga amphibious vehicles. At dito papasok ang mahalagang papel ng Type 74. Ang kalaban sa ganitong sitwasyon ay hindi ang heavy tanks ng China, kundi ang mga amphibious vehicles ng PLA Navy Marine Corps, tulad ng Type 05 ZTD-05 at ZLT-05. Ngayon, isipin mo ito. Ang isang amphibious tank, kahit moderno, ay may inherent disadvantage kapag nasa transition phase siya, mula sa dagat papuntang lupa. Habang lumalabas ito sa tubig, unstable ang galaw, exposed sa fire, at limitado ang maneuverability dahil sa alon at terrain. Samantalang ang Type 74, kahit luma, ay nakapwesto na sa lupa. Stable, naka-defensive position, at maaaring naka-hull down position pa, ibig sabihin, tanging turret lang ang exposed habang protektado ang katawan ng tangke. Sa ganitong setup, may advantage ang defender. Hindi na mahalaga kung sino ang mas modern, ang mahalaga, sino ang mas nasa magandang posisyon. Kung mapapansin natin, ang Philippine Army ay mayroon ng ganitong approach gamit ang Sabra light tank. Ang Sabra ay ginagamit hindi lang para sa conventional warfare kundi lalo na sa counter-amphibious operations. Ibig sabihin, may existing doctrine na ang Pilipinas para sa ganitong klaseng depensa. Ang Type 74 ay pwedeng maging extension nito, isang mas mabigat na platform na may mas malakas na firepower. Dagdag pa dito, mahalagang maintindihan na ang paggamit ng Type 74 ay hindi lang tungkol sa hardware kundi pati sa pagbuo ng tamang mindset sa depensa. Ang konsepto ng layered coastal defense ay nangangailangan ng kombinasyon ng surveillance, mabilis na response units, at matibay na fire support. Kung maipapares ang tangke sa radar systems, coastal missile batteries, at infantry units, mas magiging epektibo ang overall defense network. Hindi rin dapat maliitin ang psychological impact nito sa kalaban, ang presensya ng armored units sa shoreline ay maaaring magsilbing deterrent. Sa ganitong paraan, kahit luma ang platform, nagiging relevant pa rin ito sa modern warfare dahil sa tamang integration at paggamit sa mas malaking strategy ng bansa. Ngayon, may isang malaking concern, drones. Sa modern battlefield, halos lahat ng armored vehicles, luma man o bago, ay vulnerable sa drones. Hindi lang Type 74 ang problema dito. Kahit ang pinaka-advanced na tangke tulad ng Type 10 tank, K2 Black Panther, o Merkava IV ay may kahinaan rin laban sa drone swarms at loitering munitions. Kaya ang solusyon dito ay hindi lang pagkuha ng bagong tangke, kundi pag-develop ng integrated defense systems, electronic warfare, anti-drone weapons, at iba pa. Sa ngayon, wala pa nito ang Armed Forces of the Philippines, pero bahagi na ito ng plano sa modernization program. Ibig sabihin, kahit anong tangke pa ang gamitin, kailangan pa rin ng layered defense system. Bukod sa amphibious defense, may isa pang mahalagang role ang Type 74, direct fire support. Sa modern conflicts tulad ng sa Ukraine, makikita natin na kahit ang mga lumang tangke ay ginagamit hindi para sa tank duels, kundi bilang support sa infantry. Nagbibigay sila ng malakas na firepower laban sa fortified positions, buildings, at advancing troops. Sa ganitong role, hindi mo kailangan ng pinakamodern na tangke.
Ang kailangan mo ay reliable, may sapat na firepower, at kayang tumagal sa field. At dito papasok ang Type 74. Isa pang underrated na gamit ng Type 74 ay sa training. May plano ang Pilipinas na magtayo ng Combined Arms Training Facilities sa Luzon at Mindanao. Sa ganitong setup, kailangan ng realistic simulation ng kalaban, kabilang na ang paggamit ng enemy tanks. Ang Type 74 ay pwedeng gamitin bilang stand-in enemy vehicle sa exercises. Mas realistic ang training kung may actual armored platforms na ginagamit, kaysa puro simulation lang. Isa sa pinakamalaking factor kung bakit attractive ang Type 74 ay ang kondisyon nito. Ang Japan Ground Self-Defense Force ay kilala sa maayos na maintenance ng kanilang kagamitan. Kahit luma na ang Type 74, nananatili itong nasa magandang kondisyon, parang pristine pa nga ayon sa ilang reports. Ibig sabihin, hindi ito basta scrap, functional pa ito at pwedeng gamitin agad. Isa pang anggulo na dapat tingnan ay ang logistics at sustainment. Hindi lang pagbili ng tangke ang usapan dito, kundi kung paano ito mama-maintain sa mahabang panahon. Kung ang Type 74 ay ibibigay o makukuha sa mas mababang halaga, mas maraming pondo ang pwedeng ilaan sa spare parts, training ng crew, at pagbuo ng maintenance capability sa loob ng bansa. Mas madaling i-operate ang isang platform na subok na at may available na technical data kaysa sa sobrang advanced pero mahal i-maintain. Dagdag pa rito, pwede rin itong magsilbing stepping stone para sa future upgrades, kung saan matututo ang local forces sa armored operations bago lumipat sa mas modern na systems. Sa ganitong paraan, hindi lang immediate capability ang nadadagdag, kundi pati long-term growth ng Philippine Army bilang isang mas competent at well-rounded force. Kung iisipin mo na outdated ang Type 74, tingnan natin ang ibang bansa sa rehiyon. Marami pa ring gumagamit ng mas lumang tangke tulad ng M60 tank at M48 Patton sa Taiwan at Thailand. Sa Vietnam naman, ginagamit pa rin ang mga Soviet-era tanks tulad ng T-54, T-55, at T-62, pati ang Chinese Type 59 tank. Kung tutuusin, mas advanced pa nga ang Type 74 kumpara sa ilan sa mga ito. Dito pumapasok ang mas malaking lesson. Hindi lahat ng military equipment kailangan pinakabago. Ang mas mahalaga ay kung paano ito gagamitin. Ang Pilipinas ay hindi superpower na kayang bumili ng daan-daang modern tanks. Kaya ang strategy ay dapat practical, cost-effective, at aligned sa actual threats. Sa halip na gumastos ng napakalaki para sa high-end tanks na baka hindi naman magamit sa tamang role, mas makabuluhan minsan ang pagkuha ng mas murang kagamitan na swak sa specific mission. Sa huli, ang tanong ay hindi, luma ba ang Type 74, kundi, may silbi ba ito sa Pilipinas? At ang sagot, oo, meron. Para sa counter-amphibious defense, fire support, training, at force augmentation, may lugar pa ang Type 74 sa modern battlefield ng Pilipinas. Hindi ito silver bullet. Hindi nito kayang tapatan ang pinaka-modern na tangke ng China. Pero hindi naman yun ang purpose niya. Sa tamang strategy, tamang deployment, at tamang support systems, ang isang lumang tangke ay pwedeng maging mahalagang bahagi ng depensa ng bansa. At minsan, hindi sa bago nasusukat ang lakas, kundi sa kung paano mo ginagamit ang meron ka.